Muli po, magandang umaga po sa ating lahat, ganun din po sa ating Panginoon. At tayo po'y dumako sa pagtalakay po muli, sa pagpapatuloy po ng pagtalakay ng ating mga Sunday School. Ang aking pong tatalakayin ay sa ikadalawampung paksa. At dito po sa panimula ng ating pag-aaralan, si Jesus po ay may apat na natatanging pagkakatawag. Siya po ang Haring Mesiyas, siya ang Haring Lingkod, at siya ang Haring Tagapagligtas, at siya rin ang Haring Panginoon. Sa aklat ni Mateo, mula unang kabanata hanggang sa huli, ay ipinapakita na si Jesus ang Haring Tagapagligtas. Ang talatang ating pag-aaralan ngayon ay nasa salaysay na si Jesus ay Haring Tagapagligtas. At yan ang ating pamagat ng ating mensahe. Si Jesus ang Haring Tagapagligtas. At dito po sa Mateo chapter 2, verse 1 hanggang 23, dito po natin matatagpuan yung mga nakapanood po dito sa ating pag-aaralan ngayon. At ang tanong ito nga po, paano natin matitiyak na si Jesus ang Haring Tagapagligtas? Ano ang kahalagahan na malaman natin na siya ang Haring Tagapagligtas? Paano natin paglilingkuran ang Haring Tagapagligtas? Pero meron po tayong, yun lang po ang tanong, pero meron po tayong makalagay po rito, may tatlo po tayong dapat pag-aralan. Una, tinuro ng Diyos ang kinaroroonan ni Jesus. At ang pangalawa, ay tangad ng Diyos ang seguridad o kaligtasan ni Jesus. At ang pangatlo, iniyak ng Diyos ang pangangailangan ni Jesus. Dito po sa una, tinuro ng ating Diyos o tinuro ng Diyos ang kinaroroonan ni Jesus. Sa pagpapakita ng bituin o tala sa mga pantas, at dito po ay mababasa po natin sa verse 1 hanggang verse 6 na pinatnubayan ng Diyos ang mga pantas sa pamamagitan ng bituin. Ang tinatawag pong pantas dito ay yung pong tatlong hari na kung saan ay yung po yung ginabayan po ng ating Panginoon. Para makarating sa kinaroroonan ni Jesus, ito ang isang patunay ng Diyos ay may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Ito ang bagay ng Diyos kung bakit lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ng kanyang anak. Lahat ng nilikha ay dahil sa anak at para sa anak. Pinagdubayan ng Diyos ang mga batas patungo kay Jesus upang siya ay kanilang makita, makilala, sambahin at paglingkuran. Sa pagpapatibay ng mga dalubhasa, sa kasulatang pinagtibay ng Diyos, ang lugar ng pangalakan ni Jesus sa pamamagitan ng mga dalubhasa sa kasulatan upang alisin ang anumang pag-aalinlangan at pagdududa ng mga batang ipinanganak. Ito ay ang Haring Tagapagligtas. At kung sasalisigin po natin, ang salita po ng Diyos ay para makatiyak tayo ang ating pagkakilala kay Jesus bilang Panginoon ay ayon sa Biblia. Sa pamamagitan ng mga sulat ng mga propeta, inudyukan ng Diyos ang mga propeta noong unang panahon upang isulat ang lugar ng kapanganakan ng ating ng Haring Tagapagligtas na ipinangako ng Diyos sa mga ninuno ng mga Hudyo. Ang kapanganakan ito o ang kapanganakan ng batang ito ang pinakahihintay ng mga Israelita ng matagal na panahon. Pati ang lugar kung saan pinanganak si Jesus ay isinulat ng mga propeta para maging batayan ng pagiging Haring Tagapagligtas. Ito po ay matatagpuan po natin dito po sa Mateo, yung po sinabi ko na yun sa Mateo chapter 1 verse 21 hanggang 23. At makikita rin po natin sa Luke chapter 1 31 hanggang 35. Maraming tanong ang ating
Maraming tanong ang ating dapat sagutin para may sa buhay natin, mabuti ang katotohanan ito. Pero gaano ba natin kakilala si Jesus bilang Haring Tagapagligtas? Ano ang antas ng pananampalataya natin sa Kanya? Gaano kalinaw ang ating pagsamba? Paano natin siya paglingkuran? Paano natin susukatin ang antas ng ating pagkakakilala, pananampalataya, pagsamba, pagsunod, at paglilingkod kay Jesus na ating Haring Tagapagligtas? Sabi po rito ay mas magandang halimbawa o sundin natin yung binigay na halimbawa ng mga pantas katulad ng pagbubo nila sa kanilang panahon, sa paghihintay, sa paglabas ng mga bituin bilang kapahayagan ng kanilang pananampalataya. Kung iisipin po natin, ay ito pala ay matagal nang hinihintay ng mga 3 haring ito, yung pong paglabas ng bituin na alam nila o pinahayag na sa kanila ng Panginoon na may lalabas na tanda o ito yung magiging tanda kung saan ay yun po yung magiging sign kung saan naroon o kung saan may isisilang ang batang tagapagligtas. Naglantay sila mula sa malayong lugar at mahabang panahon. Makita lamang ang bagong silang at Haring Tagapagligtas. Itinaya nila ang kanilang kaligtasan sa buhay para sambahin si Jesus. Ipinagkaloob nila ang kanilang tinatangkilik na kayamanan bilang patutuo ng kanilang pag-ibig at pagligtas. O pag-ibig at paglilingkod sa Haring Tagapagligtas. Pinaniniwalaan nila ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip bilang katunayan ng kanilang pagsunod sa Diyos. Tinalikuran nila ang kanilang kasunduan kay Haring Herodes bilang katibayan ng kanilang pag-ibig at pagsunod sa Diyos. Meron po kasi silang kasunduan kay Haring Herodes noong mga panahon na yun. Pero nung makita nila ang ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoon ay nausap po sa kanila na mas mahalaga na bigyan nila ng seguridad ang ating Panginoong Jesus. Dahil noong mga panahon na yun ay gusto nga ipapatay ng Haring Herodes ang mga batang sinilang sa ganung edad o yung mga batang bagong silang. At gawa ng may mga balitang lumabas na sinilang ang Haring Tagapagligtas. Kaya si Haring Herodes ay medyo nag-alala o napagabag. Dito po sa pangalawang talakay po natin, tama ng Diyos ang seguridad o kaligtasan ni Jesus. Ipinaalam ng Diyos ang katotohanan tungkol sa pagpapakita ng bituin na ay pinakita niya ang paglalakbay nito sa mga pantas lamang. Yung pala, ang pantas lamang po pala yung nakakakita ng mga sign na yun, hindi po basta-basta makikita po ng ibang tao dahil ang pinaglaanan na po pala nito ay yung 3 pantas. Kung saan ay ito po yung sign na kung saan sila pupunta o kung saan sila parong. Ang bituin ay ginamit ng Diyos di lamang ituro sa mga pantas ang tinaroroonan ni Jesus, kundi ito rin ay bahagi ng kanyang security plan o para matiyak ang seguridad o kaligtasan ni Jesus. Ang babala ng Diyos sa mga pantas sa pamamagitan ng panaginip ay huwag silang bumalik kay Haring Herodes. Hindi lamang pinangunahan ng Diyos ang mga pantas sa kinaroroonan ni Jesus upang siya ay sambahin para patunayan si Jesus ang Haring Tagapagligtas. Alam ng Diyos
na si Haring Herodes ay nagkukunwari lamang na nais niyang sumamba sa Panginoong Hesus, ngunit ang katotohanan, gusto niya siya patayin. Kasi ito. Ang pagpapakita ng anghel sa Panginoon kay Jose para sabihin kailangan nilang tumakas o pumunta o papuntang Ehipto. Ito po ay mababasa natin dito po sa verse 14 hanggang 15. Ang mga anghel ang naging mensahero ng Panginoon para ipaalam kay Jose ang mga nais ipahayag ng ating Panginoon. Ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay hindi nakakatuwa sa ibang tao tulad ni Herodes at ang magulang ng mga batang mga pinatay. Doon po kasi sa tagpong iyon ay tutol na tutol po si Haring Herodes na sa ganung tagpo na may kakalat na mga balita na may isinilang na bata na siya yung magiging haring tagapagligtas. Kaya yung mga batang mga kasingkitan ni Jesus o ng ating Panginoong Jesus ay ipinapatay lang po yun. Kaya lang, nabigyan kaagad ng babala ng anghel si Jose para itakas ang sanggol na si Jesus noong mga panahon na yun. Kaya bago pa mangyari na ipapatay ni Herodes yung mga bata ay nakatakas na, nakaalis na sila, nakaalis na ang ating o sila Jose. Ang pagtira ni Jose sa Nazaret, kung paanong tangan ng Diyos ang seguridad ni Jesus, ganoon din tangan ng ating Diyos, ang ating kaligtasan. Walang pinakamahusay at pinakamakapangyarihang nagkaloob ng kaligtasan kundi ang ating Diyos. Nakatitiyak at nakakasiguro tayo ang ating seguridad at kaligtasan ay tangan ng Diyos. Walang anumang mangyayari sa atin, lingid sa kaalaman ng ating Diyos. Dito po sa pangatlo, yung katiyakan po ng Diyos o tiyak ng Diyos ang pangangailangan ni Jesus. Ito ay sa pamamagitan ng mga kaloob na gintong ng mga pantas, ng mga panahong natagpuan kasi ng tatlong hari ang ating Panginoong Jesus, ay may mga dala na silang mga pambigay o may mga ipagkakaloob talaga sila. Yung sa pangangailangan po ni Jesus, nang sila ay pumunta sa Ehipto, ay naging kumbaga kasapatan yung mga ibinigay ng mga hari. Yung pangangailangan ni Jesus nang sila tumira sa Nazaret, pangangailangan ni Jesus hanggang sa siya lumaki. Bagamat tiniyak ng ating Diyos ang pangangailangan ni Jesus, si Jose patuloy o nagpatuloy sa kanyang anak buhay bilang isang karpentero ng Nazaret, kung saan siya ay nanirahan hanggang si Jesus ay lumaki. Si Jose nakilala bilang isang mahusay na karpentero, kaya si Jesus ay nakilala bilang isang anak ng karpentero. At ito po'y matatagpuan natin sa Mateo chapter 13, verse 55. Ganito po ang pagkakakilala kay Jesus. Hindi na ito ang anak ng karpentero. O hindi ba ito yung anak ng karpentero? Yung kung may makakakita sa kanya, kasabihin, ito ba yung anak ng karpentero? Ito na pala yung... Si Jesus mismo bilang haring tagapagligtas at manlilikha ng lahat ng bagay na nabanggit po dito sa aklat po ng 1, chapter 1, verse 3 at dito po sa Colossians chapter 1, verse 16 ay naghanap buhay din bago siya mangaral ng salita ng Diyos. Siya ay nakilala di lamang anak ng Jose Carpintero. Siya ay nakilala bilang isang mahusay na karpintero. Kaya nang siya pumunta sa Nazaret upang magturo ng salita ng Diyos sa mga tao, sila naman nga sa kanyang karunungan at nagulat sa kapangyarihang nakita sa kanya. At ito po sa aklat po ng Marcos, ganito po ang ating mababasa,
Nang sumapi ang Sabat, nagsimula siyang magturo sa sinagoga at marami ang nakarinig o nakinig sa kanya at namangha sa sinasabi. Ang may mga sabi-sabi, ganito po sabi, saan kinuha ng taong ito ang nilato ito, ang kanyang mga pinagsasabi. Kasi sa murang edad po ng ating Panginoong Hesus ay malalalim po yung mga binibitawan niyang salita patungkol po sa Panginoon at sa mga mangyayari sa kinabukasan o sa mga susunod na mga panahon. Sabi nga po rito, anong karunungan ito na ibinigay sa kanya? Anong mga kapangyarihang gawa ang ginagawa ng kanyang mga kamay? Kasi marami siyang mga may pinapagaling at nagpapakita ng mga kababalaghan na o nagpapagaling ng may sakit. Ganyan. Hindi ba siya ang karpinterong anak ni Jose? Yan. Sabi, nakapatid ni Judas at Simon. Yun po yung, kasi yun po yung unang pagkakilala sa kanya. Ang Diyos ang nagkaloob ng ating mga pangangailangan, hindi nangangahulugan na hindi na tayo dapat magtrabaho, pagkos tayo ay magpakasipag sa ating trabaho at paghusayan natin ang ating paggawa sapagkat natitiyak natin sa pamamagitan ng ating trabaho ay ipinagkaloob niya ang ating mga pangangailangan. Yung po'y para sa atin naman na kaya po tayo, may mga kanya-kanya po tayo mga kaalaman o ano man yung week na tinanggap po natin. Ganun din naman na yung mga kung ano man yung nasa atin, ito po ay galing sa ating Panginoon. At katulad po ng ating Panginoong Hesus, kung ano man po yung mga panahon na yung ano po yung nakikita sa Kanya, at kung ano man po yung mga katangian niya, ang mga panahon na yun, ay lahat po yun ay kanupo ng ating Panginoon. Magsipag tayo sa ating mga hanap buhay, pagyamanin natin ang kabuhayan na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Pangusaya natin ang paggamit, ang pinansyal at material na pagpapalang kaloob sa atin ng Diyos. Sa pamamagitan nito, tinitiyak ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan upang mabuhay tayong may dignidad at karangalan. Kaya tayo po, bilang mga mananampalataya, although ang ating Panginoon po yung natutulong ng ating mga pangangailangan, wala na po tayong dahilan para umiwas po sa mga gawain natin para sa Panginoon. Tulad po ng mga conference, ganyan, mga araw ng pagsamba, o may mga araw na mga itinakda para tayo ay fellowship. Kailangan pong pagkukulan po natin ng mga panahon yun kasi ang mga pangangailangan naman po natin ay alam natin na Panginoon natin ang nagpupurbay. At ito po ay napatunayan na natin, hindi lang po ngayon, hindi lang po nakaraan, simula pa po nung tayo makakilala ang na po natin yun. At dito po sa pangwakas na talata, sa pangwakas na napag-aralan natin na si Jesus ang ating kapagligtas. Nalaman natin na may tinuro ng Diyos ang pinagawanan ni Jesus upang ang mga tao ay sumamba sa Kanya. Napag-aralan din natin ngayon natangan ng Diyos ang seguridad ni Jesus hanggang sa siya lumaki upang magampanan niya ang Kanyang layunin bilang isang haring tagapagligtas. At nalaman din natin na tiniyak ng Diyos ang pangangailangan ni Jesus hanggang sa siya ay lumaki. Ito po ay dahil sa kalooban ng tatlong hari. Gayunpaman, nalaman din natin na si Jesus ay naghanap buhay bilang isang karpintero bago siya ng salita ng Diyos. Ang lubusang gampanin o ang lubusang ginampanan ng kanyang
tungkulin bilang isang hari tagapagligtas. Kaya tayo, bilang alam po natin na ang ating Panginoong Jesus, ang siyang hari tagapagligtas, ay tayo may patuloy na manampalataya at patuloy po tayong sumamba. Huwag po tayong bibitaw, ano man po ang ating mga kakatanan sa buhay. At ito po ay kaagigan talaga ng buhay, kasama po ito sa ating pamumuhay na may kasamang pagsubok. At sabi nga, sa kanyang salita, kung sino man ang may pagtitiis, kung sino man ang titiis ang wakas, siya po yung maliligtas. At huwag po natin gawing dahilan para tayo sumuko kung ano man po yung ating mga napagdaanan dahil ito po yung mga nagpapagibay po sa atin. Ganun lang po. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Dito po nagpapagibay sa mga salamat po.